Debate Barangay, and welcome to Vox Sophia. And today, I would like to share with you tungkol sa paggawa ng tao sa Biblia. Tao ang gumawa ng Biblia. Di naman yan biglang dumating na lang sa harapan nila, no? Ng natin, ano? May mga kasaysayan na nag-ulat tungkol sa paggawa ng mga tao sa Biblia. Ang Biblia gawa ng tao. Anyway, ang salita ni Jesus Christ, ang Biblia ay tungkol sa mga sinabi ni Jesus Christ, ano? Mostly. Ngayon, ang salita ni Jesus Christ, ang kanyang kultura ay Aramaic. Kasama sa mga Hudyo rin yun. At dahil sa kukunti lang ang Aramaic, ang nagsasalitang Aramaic, marami sa panahon niya ay ang mga high Hebrew, mga pananalita na ng Hebrew. Katulad sa Pilipinas, Pananagalog at Pilipino. Magkaiba yon. Ang Tagalog, sinasalita lang ng mga taga-Tagalog, ng mga Southern Tagalog. Ang mga Pilipino naman, ang salitang Pilipino naman ay sinasalita worldwide. Subalit may mga ugat din ng Pannagalog yung Pilipino. Gaya rin ng Aramaiko at ng Hudyo. Dahil sa hindi pa uso ang sulat noon, ang ginagawa ng pag-ulit-ulit ng kwentuhan ay gumagamit ng oral tradition. Kwento. Marites kumbaga. Ang Marites, magkukwento sa isang Marites, at ang Marites, ikwento naman sa kabilang Marites. Ganun yun na ang pasa-pasa ng kaalaman noon. Hanggat sa nung kumalat ang mga Hudyo sa mundo ng mga Greko, sa mga mundong sinakop ni Alexander the Great. Mga salita doon ay dahil si Alexander the Great ay isang Greko, ang mga nasakupan niyang lupa ay mga Greko ang mga sinasalita. Kaya yung mga pagpasa ng mga kaalaman naman ay gamit ang salita ng mga Greko. At dumating nga ang panahon na nauso ang pagsulat sa balat ng halaman, balat ng katawan ng puno, balat ng mga hayop. Nang nauso ang iba naman ay sa clay, sa mga putik. At nung mauso ang sulat, may mga sumulat na patungkol o ang makakabasa lamang ay ang mga Hudyo. Ito yung mga Masoretic text. At may mga Greko naman, may mga Hudyo na ang salita nila ay Greko, at may mga ibang Greko naman na gustong makabasa sa mga sulat na Hudyo. Okay. Gumawa rin sila ng kanilang version. Yung banal na kasulatan na yon ay naiipon at ginawa sa kanilang version. So, unang-una, dun sa mga Hudyo, ang Hudyo ay naisulat at nag-compile ng mga sulat na yon, banal na sulat, banal na kasulatan. Ang tawag sa collection ng mga sulat na yon ay Masoretic text. Mga Hudyo, ang mga grammar doon, mga spelling ay Hudyo. Ang mga Greko naman ay nag-compile din ng para sa mga
nakakaunawa ng Greko. Ang tawag naman doon ay Septuagint. Septuagint. Septuagint ang tawag. At nung matapos ang mundo ng mga Greko, napalitan ng mga dumami ang kumunti ang mga Greko, dumami ang mga Romano. Ang mga Romano. Dito, gumamit na ng mga salitang Old Latin ang tawag. Old Latin. At dahil Old Latin, may mga ibang mga bagong tubo na hindi nakakaunawa kung ano mga ibig sabihin ng mga salita sa Old Latin. Si Hieronimo, si Jerome naman, Saint Jerome ay nagkusang loob na isalin ang mga Old Latin language na ito na mga banal na kasulatan nilapatan niya ng mga Bulgar na Latin. Vulgate ang tawag. Bulgar, ibig sabihin yung usual na pananalita. Kagaya ng mga Pilipino, kasama yung mga Digimon. Yun ay nasa Vulgate. At ang Biblia nga ay ang tawag sa Biblia ay Biblios, galing sa salitang Biblios, mga collection, mga sari-saring aklat na i-compile sa isang into one heap. Ang tawag ay Bible. At sa panahong ito, yung kasagsagan ng Vulgate, kahit si Emperor Constantine ay nagulo sa kanyang namasdan sa komunidad ng mga Kristiyano. Maraming away-away. Kunting kanti lang, may mag-aaway, magkagulo-gulo. Ayaw ni Constantine yung kaguluhan sa kanyang imperyo. Kaya tinawag niya yung mga leader ng mga Christian community na sakop niya, pinatawag sa Nicaea. Ang lugar ay Nicaea. Kaya ang tawag ay Council of Nicaea. Doon, may mga aklat na pinagtatanggal-tanggal. Hindi na 88 books dapat. Kaya ang dumating sa atin ay 66 books lang. Yun ang nangyari. At pagkatapos ng matanggal nila yung mga ayaw nila isama sa aklat na yon, ang tawag nila ay canon. Ordinated nila, ordained na ito ay prescribed na basahin. Hindi bawal basahin, legal na basahin, legal na interpret. At nagkaroon nga ng sari-saring interpretasyon. From Vulgate, may mga taga-Dutch naman, mga Dutch Republic na nagpauso ng kanilang version din para sa mga makakaunawa ng Dutch language. Sa Egypt naman ay naglabas sila ng sariling version. Ang tawag ay Coptic version. Ang mga German naman ay naglabas ng kanilang German version. At sa ibang lugar naman, ang ginamit nila ay ang kanilang ayon sa kanilang mga language. Kagaya sa mga English language din, subalit mas naunawaan nila sa kanilang local language. Kagaya ng ganap na version ay ang Geneva version, kung saan kalat yan sa London, kalat yan sa United Kingdom, kalat
sa lahat ng English speaking countries. Ngayon, dahil may mga salita doon sa old language na yon, sina Wycliffe naman doon sa noong kasagsagan ng Reformation, sina Wycliffe naman ay nagkaroon din ng sariling version na basahin lamang ng kanilang mga tagasunod. Wycliffe version naman. At nung umupo na hari si King James naman, ayaw niya sa version ng mga nakikita niya, pinabago niya, kaya nagkaroon tayo ng King James version. Yun ang legal na para sa mata ng hari. At dito sa King James version na ito, pinalitan ang salitang Yahweh, pinalitan ng salitang Lord. Kaya Lord, para makontrol ang tao, para magkaroon ng mindset na ang Lord nila, ang Diyos nila ay ang itong mga namumuno. Doon nakasingit ang mga pamahiin na kailangan mag-amin-amin ka kasi yun ang sinabi ni Lord. Ang Lord mo ay katabi mo lang, babatukan ka pag hindi ka narinig na nag-amin-amin sa sinasabi ng mga pastol na tanga-tanga. Yun ang kwento ng Biblia. Ang Biblia ay kinokopya ng manual noon. Mano-mano. At nung umuso nga yung mag-invento si Gutenberg ng mabilisan na pagkopya ng printing press, nagkaroon ng malawakang pagkopya ng mga Biblia. Hanggang sa ngayon, dumating sa atin yung kulang na Biblia na yan. Biblia ang kulang-kulang. Biblia ang kulang-kulang. Subalit, sa buong imperyo, sa buong mundo, may isang bansa na nakatago, hindi sumunod sa utos ni Constantine na tanggalin yung ibang mga aklat sa Biblia. Ito yung mga taga-Ethiopia. Ang hari ng Ethiopia ay nanindigan, kaya salamat sa Diyos, meron tayong kumpletong Biblia. Hindi yung hawak natin, kundi yung hawak ng sa Africa, sa Ethiopia. Subalit, ang Africa, mga Afrikano ay minamaliit, minamasama. Di ba? Upang hindi sila sikat. Dahil alam ng mga nasa power na ito ay ang katotohanan ay hawak ng mga Afrikano. Nasa Ethiopia ang kumpletong Biblia. Yun lang po, kapatid. Bulay-bulay, mag-research din kung may time. Hallelujah.